Nangahangyo ko nga adunay magabasa Hebrews chapter 12. Hangyo ko nga adunay magabasa gikan diha sa verse 23 up to verse 28. Idoon ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na isulat dito sa langit. Idoon ninyo ang Dios ang kagupong sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Midoon kamo kang Jesus nga mao nagdimo sa bagong kasabutan ug ngadto sa ibisibis nga dugo nga nagdalag mas maaring mensahe kaysa dugo ni Abel. Busa pagmaton kamo ayaw pagdumiling sa pagpamati kanila nga nagsulti. Kadtong midumiling sa pagpamati ni atong nagsangyaw sa mensahe sa Dios, dinhi sa yuta wala kayong makalikay sa silot. Labi pa kitang diling makalikay kung sa likoy nato siya nga nagsulti gikan gayong sa langit. Ang iyang tingog nagapakurog kaniadto sa yuta, apan karon nagsaad siya. Pakurubon ko pag-usab dili lamang ang yuta, kundi ang langit usab. Ang pulong pag-usab sa kasabot nga ang tanang binuhat ugon o kawaon aron kadto lamang dili mauyog, mauray magpabilin. Busa magpasalamat kita kay nakadawat ng kita ug ang tingharian nga dili kayong matayog. Magpapasalamaton kita ug simbahan ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. Pagkamputan. Dios nga labi gamanan, Lord, among gitugutan ikaw unay makigsulti kanamo. Salamat o Dios nga din ikaw makig-connect sa among spirito ug magabubo Ginoo sa imong buhi nga pulong nga din magahatag kanamo bag-ong paglaom, muhatag kinabuhi sa among tagsa-tagsa nga magkinabuhi. Salamat o Dios nga masabtan namo siyanog sa klarong imong pulong karon. Among gila, Lord, nga wa gyud mi mahimo kung wala ka. Kanamong gitugutan, Lord, ang imong Holy Spirit nga magapamuot sa among taliwala, magatandog sa among spirito ug magahatag lamdag, kahayag ug katin-awan nga madawat namo, Lord, ang imong gitagana nga pulong alang sa matag usa kanamo ining adlaw. Sulti Ginoong Hesus, kay kami manimati kanimo. Kining tanan ang isalig itugyan nagi lamang sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo in Jesus name. Amen. Gapalo na tas paglingkod nini nga kabuntagon atong i-touch ang ato ang muna itong text no, sa ato ang Thanksgiving. Ako ning balik-balik siguro karon mga few Sundays we will be focusing about the kingdom of God, about gingharian sa Dios and the preparation nga atong dapat agian sa diha nga kita magadawat niini nga gingharian. Atong hinumduman itong sa ato ang tema sa atong Thanksgiving for this year, from shaking to stability, inheriting the unshakable kingdom. Ang karon dili na ko i-touch to tanan, but I'll be focusing sa atong mensahe karon, maga-focus kita diri sa verses 27 at 26 taman diha sa verse 28. Kani matod pa diha na ay gisgutan diha ang itawag og mga pagtayo. That before we are to receive sa diha nga kita magakadawat niini ang gingharian, before that, prior to that, na ay itawag og proseso nga atong pag-aagian. Na ay atong pag-aagian nga itawag refining process sa atong kinabuhi aron nga mahimo kita nga angayan o kapiyalan sa gingharian nga gitagana sa Dios. Importante ba ang gitawag preparation? Importante ba nga mahimong mapreparar kita nga modawat sa mga gingharian? Amen. Kinahanglan gayon. It's the same way, isa man ninyo nangandoy og sakyanan. Taas ng kamot. Ini sakyanan. Wow, kadaghan. Sa man ninyo gipangandoy nga sakyanan?
Kisa may nangandoy, dito sa kasagamay, ay silang dako. Dito sa kasagagmay. Ay, butang lang nato o motor ba kaha? Sige. Kasi mo. Wow. Puno na rin na ito. Kung parking puhon. Nangandoy 4 wheels. Pwede pa maigo pas parkingan. But do you know nga tinuod man na natay pangandoy. Ngandoy kag sakyanan. Akong ika-advise ni mo brother, pag-practice una og drive. Unya na ko mo practice pastor, unagdaan na ang sakyanan. Uy, kung sa man nga sakyanan mo paliton, brand new or second hand? Sige daw. Brand new, second hand, hindi ka na. Brand new, unya dito na mo mag-practice sa inyong brand new nga sakyanan. And do you know practice? Di ba? Itong nag-practice kagahapon na perfect ba dayo? Wala. Kung sa pag-drive pa itong sakyanan, garas-garasan sa mo sakyanan. It is advisable, sa laing naso, dili ka kag-court sakyanan if wala kay driver's license. Sa tuwa dire, tungod kay nag-apas ang mga agent nga mahalin ang ilang product. Bahala ko yung lisensya, release ang unit. Basta na lang kay ID, makabayad ka, nag-proof nga makabayad. Now, preparation is very important. Tungod kay sa diha nga mudawat ka og sakyanan, nya dili ka kabalo mo drive, kung saan man imo paggamit niya. Naa kay sakyanan, pero dili ka kabalo mo atiman, kung saan man pagdunar ni ana og dugay. So if you are not capable, if dili ka capable o paigo, dili ta dili ta makahimo sa pag-atiman ni ana nga butang gitiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi, mahimong sayang lang ang imong mga pagsakripisyo. Mahimong sayang lang ang tanan. Muna nga naay gitawag preparation. Usa ka mo trabaho, naay preparation. Sa preparation before mo sudog mga trabaho. Naay eskwela, naay training. Di ba? Kinahanglan eskwela. Usa ka mahimong teacher, kinahanglan ka mo eskwela. Mag-graduate ka. Pag-graduate nimo, mo-take pa jud ka o let paghuman, magpa-ranking pa jud ka. It's a long process. Apan sa diha nga kapiyalang gani ana, inigabot sa panahon nga magtudlo na ka, maka-perform ka insakto. You will be able to perform well sa imong trabaho. But if ever wala kami agi o kapag ka estudyante, niya paghuman mulago lang ka og tudlo, teacher, maglisod jud ka na og adjust. Ngano man, you are not prepared for it. So kita usab sa atong kinabuhi, God is preparing His unshakable kingdom. But if you are not prepared for it, sayang lang. Nga naman day, Pastor, before receiving the unshakable kingdom and upon receiving the unshakable kingdom, there is a shaking na kinahanglan mahitabo. Kung ato nang binisayon, usa nimo madawat ang gingharian nga dili matayo, usa nimo ma-enjoy ang gingharian nga dili matarog. Kinahanglan pa kang muagi og mga pagtayog sa kinabuhi. Kung sa uban pa na ang mga tao, moingon sila, no pain, no gain. Diha sa Ginoo, muagi pa ka og proseso, muagi kag mga shakings sa kinabuhi. Usa nimo ma-fully enjoy ang pagpuyo sa eternal kingdom of God. Now, sa man ni mga pag-shaking, dili nang shake your body. Unsa man nga mga shaking nga giisgutan diha. Now, karon tulo ka butang nga makapatayog sa atong pag-alhagad sa Ginoo. Nga testingan jud ta diha, nga diin sulayan jud ta diha, hangtod nga og matayog pagani, matarog pagani ta, back to zero. Anong back to zero ng pastor? Pabdi ay back to where I fall. O sige, back to where you fall.
Basta initayo gani, matayo pagani, matarog pagani, matumba pagani, buot pasabot, huyang pa. So kung ako sa ka-building pagkatukuron, gina-compute na siya sa mga engineers nga kung mahimo kini nga building kanang gitawag nila shockproof, earthquake proof. Moingon sila nga baski pa og moagi diri intensity 5. Magunog na tanang building, but this building will remain standing. Wow. Udana na sa mga engineers karon, gina-compute na nila. Gisundog na nila ang pamagi pagtukod dito sa Japan nga ang nilang building na kunoy mura o tig-control sa iyahang lihok dito sa ilalom sa yuta. No, ay mga dagko nga mga bulitas kuno nga ilang butang dito gitimbang nila sa ilahang building. The same engineering na gigamit sa cellphone, di ba ang atong cellphone makabalo siya kung naka-portrait ba siya or naka-landscape, di ba? Kung nakatindog, makabalo ang cellphone nga nakatindog siya. Kaya kung naka-auto-rotate ang imong cellphone, pag tindog nimo, ang iyang screen nakatindog po. Pag takilid nimo, takilid po na ang iyang screen. Diba? Mura sulusama niya na nga engineering. Aron nga mahimo nga ang ilahang building dili daw matayo. Sa atong kinabuhing Kristohanon, kinahanglan po basayra nato unsa nga mga pagtayo ang muagi sa atong kinabuhi aron makapangandam ta. The same with building, unsa may posible nga makapaguba sa usa ka building. Unsa man kasagala? Ha? Lino or earthquake. So mga engineer gina-compute na nila ang kinahanglan kung moabot ni nga linog magpabilin nga nagbarog ang building. Other than linog, unsa pa? Mga tsunami, mga bagyo, mga kusog nga hangin. Unsa pa gyud? Ha? Unsa to? Kabugaton sa building, o basin huyang ang imong haligi. Mangandoy kag 10-story building, yang imuhang kabilya gigamit, number 6. Uyawa ko na. No, kabugaton sa building, kaya ba? Ang musulod nga tao sa building, kaya ba? Especially kaya mga dos andanas na. Manaman tayo, kadulungay pa, huwag ka manasugdan. Natay project diri, karong Thanksgiving, hopefully, abangan ito ang po nga human din na, by Thanksgiving po hon, ang atong musicians na diha sa second floor. Wow! Diyan ang tanan, aron nga diri sa ubos, mga pastors na ni tanan, lahan na niya area, aron nga mas dako og space. Kaya atong mga 2 consecutive Thanksgivings na to, maabot na sa kilid ang atong mga pastors, dili na sila kasakatanan. And para secure po ang atong gamit, pwede nagdili, hipos na po, dili katuan, pwede na nato isirado siya para stable na diha ang tuan. So sa diha nga nag-compute me, kung dito siya dyan, kung sa may makinahanglan materials, and then gi-inform yun natin siya, nga pila ka tao ang mutungtong anak nga bao nga himuon nga construction. Inyong ko, mga naa sa mga 10 katao ang mutindog diha kuya, or possible mas daghan pa pag human na pag yung mga instrumento. Nya, kanatong himuon, makakaya ra ka ang mga kahoy anak. Ingon siya sa imbitada. Maski pa og 100 ka tao, pastor, murag makaya diya sa babaw. Okay. That is one of the things nga atong gina-consider. Kaya nga naman, dili lang ta magatukod og mga gitawag construction, dili lang ta magatukod og usa ka butang, dili lang ta maghimo og usa ka butang, nga dili ta maghuna-huna og unsay posible nga makapaguba niini. Wala na nagpasabot nga negatibo ka nga tao, kaya nga maghuna-huna magkaguba, nga brand new man, bag-o man ang gihimo. Apil na siya sa imong dapat pintada. Kaya nga naman, initukod nimo sa usa ka butang o building o maski pagpayag. Ayaw ko inag wala kaning gasto diha og kwarta. Ayaw ko inag nga wala kaning gasto diha og panahon. Ayaw ko inag nga wa kaning sakripisyo ni anak. Nagsakripisyo ka. Time, talent, and effort gi-sacrifice nimo anak niya paghuman,
inigamit kas alam nimo magamit pag human guba na dayon. Kuna sa kinabuhi Kristohanon, dili ta maghuna-huna nga one time lang ang atong pagdawat sa kaluwasan, then after that okay na. Matod pa ni Apostol Paul, ingin siya, you need to build up your salvation with fear and trembling. It doesn't mean nga maghimo kag imuhang pamaagi aron ka maluwas, but the Lord has already given you the chance of salvation. Pag pagdawat nimo sa kaluwasan, i-build up na siya aron nga muagi mga pagsulay, mahimong magpabilin kang mubarog galingon at tubanan sa Ginoo. Kay ingon si Jesus, ang makalahutay hangtod sa katapusan maoray maluwas. We are not building salvation, but unsa man atong ginahimo, ginatarong nato ang atong kinabuhi nga mahimong secure kita sa salvation nga gihatag sa Ginoo aron dili masayang ang paghalad ni Jesus iyang kinabuhi dito sa cross. Aron dili masayang ang siging imong pag-ani sa simbahan. Ang uban naghayag og layo para moani sa simbahan. Ang uban mo gastog pamiliti. Ang uban mo tubil sa sakyanan. Siguro naa kay mga importante nga meeting karon. Siguro naa kay mga importante kasabot karon. Siguro naa kay importante lakaw karon. But imong gigahin gyud nga panahon nga para gyud sa Ginoo, unya inig abot sa panahon masayang lang. Di ta gusto masayang. Una nga atong seryosohon. Amen. So tulo ka butang, sundin na pastor. Una nga butang. Inimirita na lang ko daan. Temptation, trials, and discipline. Kanang tulo ka butang atong hisgutan karon. Una nato ning temptation. Sa diha nga magadawat kita niini gitawag nga kingdom, the unshakable kingdom. Before enjoying the unshakable kingdom, muagi tag tentasyon. Unsa ganitong tentasyon? Butang nga imong giganahan, pero dili ganahan sa Dios. Something nga gusto kayo nimo, pero dili gusto sa Dios ganahan nimo. Something nga gusto nimong buhaton, pero dili gusto sa Dios nga imong buhaton. But the sad truth about temptation is that kung mag-isgot ganit tentasyon, ang atong maunaan, kung sa lalaki man, mga siksi, mga puti, siksi, hamis. Kung sa mga babae man, kato mga tall, dark, and handsome, mga macho. But temptation is not limited ni anang mga butanga. Temptation is dili lang siya about sexual immorality. But it talks about pagdalahig nimo sa paghimo sa butang nga sala at tubangan sa Ginoo. That is temptation. Si Santiago maisubon kaayong nagwaling mahitungod sa tentasyon. Nga diha mabasa nato sa James, Santiago. Sugod nato pagbasa sa verse 12. Sige. Chapter 1 verse 12. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal, kay sa iyang pagdaog magadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios, alang iadto mga nahigugma kaniya. Dayon? Ngon ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man matintang sa pagduwag ug dautan, ug dili usab siya motintang kang bisan kinsa. Verse 14. Apan moabot ang tentasyon kung ang tawo hayloon ug dalihon sa dautan, niyang tinguha. Kano sa daw moabot ang tentasyon? Kung ang tao dalihon o hayloon sa dautan niyang tinguha. And speaking of daotang tinguha, wala na siya nag-focus lang sa kinigitawag o sexual immorality. But it talks about niyatong tulo, kadagkog sala,
ang himo sa tao. The reason nga nung namunga og salak ang tao, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Lust of the flesh mo na common kayo nga substance mga tao. Nga kung ang lalaki makakita gani og cheeks, makita gani paa. So dato kung maot, moingon in Jesus name, power pagsulay. Pero gani guwapa, hamis, siksi, moingon na yun. Wow, pagkagwapa sa hinimo sa Ginoo. Tarungan ang inyong mga pinulungan, ha? May praise the Lord, nakakita kong anghel. Pero agwa nakaangay, in Jesus name, bawag pagsulay. Pagsulay lahi, tentasyon lahi. Temptation, kung muyield ka sa temptation, isaray padulngan. Sala. Sa diyang itintal ka, dili na sala, sa diyang tintalon ka. But sa diha nga mo yield ka into temptation, diha nagsugod ang sala. Even sa social media na simple nga action mo na. Karon nga panahon, you will know the person. May nani mo ang sa katawo kung imong lantawon ang news feeds niya sa iyang social media. Di ba sa social media, kung ulang tao mo sa inyong cellphone, katong na cellphone, na diha sa inyong news feeds na itawag suggested. Kung na yung mga dili mo friends, pero na yung gawas suggested. Kung mga bastos gani na mga suggested diha sa imong news feeds, most probably, ang pag-ila ni meta sa imuha ni Facebook is hilig kang bastos. So kung naa na siya sa imong cellphone, most probably, sige siguro ka og lantaw og bastos. Kung minimal lang man gani na, ginagmay lang man gani na, most probably po, naa kay mga close friends nga kanunay sig engage sa imong post, nga diin, hilig og bastos, mo itong mula ko to sa imuhang newsfeed. Unya, ang algorithm karon, supihan na muna ako daan sa algorithm, sa Facebook, kanang itawag engagement ng algorithm nila, pwede ka sa tulo ka pamaagi maka-engage. Kaya isipon ka nga, muingon si Facebook nga o si Meta nga, ay, ganahan di ini siya ani. Kabalo di ang cellphone. Tuon na siya sa artificial intelligence karon. So sa diya kapag, example lang, nagana ka sa imong cellphone. Diba? Tanaw-tanaw ka o post, no? Paghuman, naining agi dito nga siksi ba or matso. Paspas ka nakapost, pag-agi sa siksi or matso, uy, saan mo ito? Gibalikan nimo. Pagbalik nimo, engagement. Muingon na si Meta, uy, kanina user kay hilig di ay siya siksi. Hilig di ay siya matso. Mo na, tingala ka tiod-tiod, daghan ng siksi o matso, manggawas sa imong cellphone. Kuha na to. Ikaduha nga engagement. Hinahinay kag scroll. Paghuman, naay siksi og matso, imong gihunong dito. And it stayed there. Nagstay siya dito for more than 3 seconds. Ay, 3 seconds. Dapat 2 seconds na nakulang tawon. Pag stay mo dito 3 seconds or more than 3 seconds, muingon na po si Meta, uy, hilig di ay siya aning mga matso o siksi. Magsige na dahil nagpanggawas siya sa imong cellphone. Ultimo, mga ads diha sa imong Google Play or any application sa imong cellphone nga naay ads, puros mga matso o siksi mo gawas. O ang pinaka-worst nga engagement, pag-agi nimo, uy, matso, uy, siksi, i-click din mo, lantaw rin ka. Uy, kinsa may ka-post, lantaw din mo profile. Uy, at tanaw na ako ni iyang mga pictures, lantaw tas mga pictures, na puros mga siksi dito, mga matso. Diha na ka. Mayroon tayo, naunsa man niya kong cellphone nga,
punos naman yung mga bastos manggawa sa ani, basin kasi kag-engage. O dili lang kay kana. Adto kasi mong browser, mag-search ka dito. Bantayan ninyo katong mga hilig mo palit o mga salina. Diba? Adto ka dito sa Shopee, adto ka dito sa Google, o mag-search ka dito o ingon rapat ko si Pastora nga ang motive daw sa Thanksgiving kay silver, gray, and white. I-search din ako, silver, gray, and white dress. Kaya mangita ka sa nina nga, silver, na gray, na white. I-search nimo to either sa Shopee or dito sa imong browser. Do you know nga si Google na ako si algorithm nga pagkuha sa imong interest. Pag open nimo sa Facebook karon, manggawas ang mga ads nga mga katong gi-search nimo. Sa nina nga to color. Inig-open nimo sa Shopee, maski lahi na imong gilantaw, naglantaw na ka dito og LCD baka sa cellphone kay magpa-replace ka, manggawas dito mga sanina. So what if ang imong gina-search katong mga bastos? Wala sa karon nga panahon, you will know the person kung unsay naa manggawas nga ads sa iyang cellphone. Muna, bana asawa o tagsag cellphone, bantay. Mga anak, di na pwede matago-tago ron. Nga naman na imong cellphone, dalagan manag mga ads bastos. Bala na. And do you know temptation? Sa ako pag ginaingon, inig-abot sa tentasyon, wala ka nakasala. But sa time that you yield, other words sa yield, ni-engage. That's the time nga nagsugod kag buhat sala. Matod pa, verse 14, balik ka basa, 14. Kay ang tentasyon mo abot, Apan mo abot ang tentasyon, kung ang tao ay noon, kung ang tao hayluon o dalihon, o dalihon, sa daputan niyang tinguha. padayon nagbasa. Unya ang iyang daotang tinguha, manampun o manganak og sala, o inig kahingkog na sa sala, magdala inig kamatayon. So diha lang. Ang mao nga daotan nga tinguha, unsay sunod? Magdala kini og sala. Kasi na lang ka dito lang to dayon, so siyempre, kung sa may imong huna-huna, mamaot na dayon ang imong huna-huna. Sa dihang namaot na dayon ang imong huna-huna, mo na rin tigasigig gula sa imong bakbak. Hangtod nga unsay gisigig gula sa bakbak, mo na dayon ikinabuhi. Mo na bantayan na to, padayon to basa, 16 and 17. Minahal ko mga igsoon, ayaw ka mo palimbong. O ayaw palimbong, Ang tanang maayo ug higpit nga mga grasa na gikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili kayod siya mausab, mapakitag landong sa pagkausab. so dili ko ta maguna-una nga ay gituyo man ni sa Ginoo. No. God is not the source of temptation. Kaya ang purpose sa temptation is idalahi ka o agnihon ka sa paghimo og sala. And if you read that whole chapter 1, naigingon diha nga ang Dios mutugot man, pero dili siya mao ang source sa temptation, but God allows temptation. Ganun gi-allow na po na sa Ginoo. Kaya na may free will ang tao. Kung ni Apostle Paul, everything is allowable, but not everything is beneficial. Gitugot man ang tanang butang, apan dili ang tanang butang makaayo. So sa diha nga moabot man ang tentasyon sa atong kinabuhi. Mo na giingon diha. No, verse 12 daw. Balik ko to basa verse 12. Bulahan ang tao nga mubarog kaliwat
O kung makalatas ka sa tentasyon, na ay reward. Klaro. Gialaw sa Ginoo nga naay tentasyon aron nga kung makalikay ka sa tentasyon, na ay reward. Sa reward diha, the crown of life. Corona sa kinabuhi. And it speaks of eternal life. Nga kung ma-enjoy na ito sa eternal kingdom of God. But kung mahaylo gani sa tentasyon, way laing kapadulngan, kasalanan. Either lust of the flesh or lust of the eyes. Gusto mo ng lust of the eyes? Mga pangandoy ni ining kalibutan. Kana mangandoy tao sa kyanan, dito man na mo muhakbong sa lust of the eyes. Mga pangandoy ni kalibutan. Kana mangandoy ta nga mamilyonaryo, dito na siya muhakbong sa lust of the eyes. Possible po siya maigo sa pride of life. Garbo sa kinabuhi. So kung naa may muhaylo nimo niini mga butanga, mo na kinahanglan ta nga mga kinahanglan kita nga mga nag-alagad sa Ginoo, kinahanglan rooted ta diha sa pulong sa Ginoo. Kay pag-abot sa panahon sa tentasyon, makaila na dayon ta unsay tentasyon ug unsay iya sa Ginoo. We need that discerning. Na kinahanglan tag discerning of spirits aron nga makaila ta unsang tentasyon. And ingon pa sa pulong sa Ginoo nga diin dili kita tintalon labaw pa sa atong mga arangan. Siguro may panahon nga nakaingon ko nga dili ta sulayon sa Ginoo labang sa atong mga arangan. Kung mayon ko pasaylo ako kung panangitan ang akong nagamit na term diha, pagsulay. But the exact word nga naa sa Bible mao nga dili itugot sa Ginoo nga tintalon kita labang sa atong maarangan. Buot pasabot ang tentasyon kutob ra gyud na sa liho. Pastor, matintal yun. Masipyat yun, pastor. Bugnaw mong kayo. Sinot pa yun ang baso, pastor. Sa diha ka na dalahi ka sa tentasyon, hinumdumi that we are over temptation. Ang tentasyon, tagaliog lang. Kutob ra sa liog. It speaks of ang pag-ambak sa tentasyon o paglikay niini na animo ang desisyon. Muna, bisag kung saan ito, nahagbong yun ko. Dili ka mahagbong diha kung wa ka ning ambak. Nalitag yun ko, dili ka malitag diha kung wa ka diha ning agi. Nadalahin yun ko, dili ka madalahin kung nahimo kang rooted sa pulong sa Ginoo. Kung may panahon man sa atong kinabuhi nga nahagbong ka sa tentasyon, dool balik sa Ginoo hinulsol. Kung di ko kumutuo nga sa isa ka laang, kaduha ka malitag diha. Pwede ba? Isa man ninyo nga nakasulay nga natunog og lansang, pag-agi ninyo anong dalanan. Pagsunod ninyo og agi, natunog ba mong balik? Ngano wa naman natunog? Kay nagbantay na. Pagkita ni mo, kini mo rin makatunog ni, kini makadaligyas ni. Kay mo na yung nga, og nahagbong ang kasalaan, may yung ka-aksidente, sige, dawato na lang nato, sige, aksidente na lang. Pero ay ko ina, pag ikaduha, aksidente gihapon. Kaya naamang ko, huna-huna ang tao, nga inikita niya, kato maning litag o, nga nalitagan ko, nahagbong ko maning litaga, tistingan doon ako, biog, dilit na ba kumadali ini? So, di mo imong tindihan, litag ka. Kabalo na kang litag, ganong musod man ka. Kabalo na kang di maayo, ganong imo mangyukanaan. Muna nga ang tentasyon, kung mahimo, likayan. Si Jesus, isa sa iyang pamaagi, pag kontra sa tentasyon, is that wala siya ni yield or wala siya ni ang kanang gitawag og wala siya nakig-argue
ni Satan. Sa Matthew chapter 4, sa diyang giingnan si Jesus, si Satan, kung tinuod kang anak sa Dios, kining tinapay, kining bato, himuan ng tinapay. Wala siya daghan nga argument nga gigamit, but ingon lang siya, niingon ang sulat sa kasulatan, ang tao dili mabuhi sa lulong tinapay lang. Kundi sa matag pulong na nagagulat sa Diyos. Huwag siya niingon, hoy Satan, wrong context ka. Dapat ini ang explanation ba? Sulat tayo niya. Ikaduha, gitintal siya, gidala siya sa usa ka dapit nga habog kayong giingnan siya o ambak. Kaya nag-ingon man ang kasulatan nga, umamba ka, ang imong tiil, padalan ka mga manlunda, ang imong tiil, dili mabunal dito sa bato. Ingon na is Jesus, nag-ingon ang kasulatan, ayaw tintala ang Diyos. Ngayon mong Ginoo, ang Ginoo ng imong Diyos. And the third time, ipakita ni Satan si Jesus, riches of the world, ningon siya, maimo ning tanan, di na ka moagi cross, maimo na ni tanan, di na ka moagi dito mga paglutos, pagantos, imuha na ni tanan, muluhod lang kanakog mo simba. What dagang story si Jesus, ingon lang siya, get behind me Satan, worship the Lord your God, and serve Him only. Ayaw na sige, dagang tabi-tabi, kung pananglit mo, biya na ka ng bisyuha, mayroon nga, lahi-lahi naman lagi ka, brad. Sige na nalalako. Sige lang, makasabot ra mo puhon. Likay. So kung may tentasyon, usa lang kabutang. Likay. Ayaw gayod paghuna-huna, nga lig-on na ka, nga dili ka mada sa tentasyon. Kay way maayong laki, way maayong bay sa tentasyon. Bantay. Ikaduha, trials, pagsulay. Unsa man ang mga pagsulay? Dito ta sa chapter 1 gihapon, verse 2. Mga igsoon, isipa nga mulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Kay nasayod kamo nga aron ang inyong pagtuo isulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Tama sa verse 4. Paniguruan ang inyong pagkamalahutayon mahigpit aron mahigpit kayat kamo dili kakulangan sa bisan unsa. Usa sa mga kamatuoran mahitungod ni pagsulay. Kung ang tentasyon gialaw sa Ginoo nga tagaliog lang. Sometimes ang pagsulay, bantay, tentasyon to ganiha karon pagsulay atong isgutan. Kung sa ganitong pagsulay, mga butang nga siguro di nimo ganahan, pero ganahan sa Dios nga imong agian. Kung ang tentasyon i-allow sa Ginoo nga kutob lang sa imong maarangan, may mga pagsulay nga gi-allow sa Ginoo nga mulamon gyud nimo nga ikaw mismo sa imong kaugalingon makaingon ka, wa ko'y mahimo Ginoo. There are times ginaalaw sa Ginoo ingon ana nga mga pagsulay. Ngano man nga naa may mga pagsulay. Sumala sa atong nga basa, it is aron nga mahimong makabaton kag pagtuo o magmalahot tayon ka. If you are not tested, kung wala ka sulay sa Ginoo, unsaon man nato pagkabalo nga kita tinuod nga alagad sa Ginoo. The testings, ang mga pagsulay nga atong pagginaagian, that is not, dili na siya ingon nga aron makabalo ang Ginoo nga, uy, kini akong anak, naagiday ni pagtuo nako, uy, kini akong anak, naagiday ni pagsalig nako. No, because the Lord already knew. Nakabalo na ang Diyos. Nakakita na siya. Kabalo na siya unsa ang imong reaction. Kabalo na siya unsa ang sunod nimong buhaton. Kabalo siya unsay desisyon nga imong paghimuon. He knows everything. Wala tay matago sa Ginoo. But ginaalaw sa Ginoo ang mga trials for us
aron mahimo kitang malaho tayo. The same with sa mga athletes. Dula bitaw basketball, last Sunday ba to? Dula, last pa yun, no? Last Sunday, dula. Sabi yung, wapay dula, ingon na si Alfred. Sayon na ng smart pastor. Patagan-tagalan na na. Una-una, yun ang kupod. Kung may lang to sa unang mga 20s pa ko, okay. Ilig dulag basketball, maski pag sugod buntag, dulag basketball, taman hapon, taman gabi. Uy, kapoy-kapoy. Pero karon, basta kay mo pa'y magjampul pa. Pasa ni pastor pa. Liaw pastor. Nahurot akong kusog sa isa ka liaw. Paghuman, kapoy na kayo. Dili na lang ko. Inigdula sa ubos, pungko ang pastor. Tindog na po. Kung sa may kulang nag-exercise, pastor. May pato sa una, pastor, nga mag-hike pa ang mga pastor kay tagas paghangin. Usahay ni mga panalangin, no? Kay makahimot na ta pagatiman sa ato ang mga healthy body. May patong sa unang panahon kay mujaging pa, pasingot pa. Karon ang exercise nato dito naman sa ampo. Dito naman sa basag Biblia mo yung exercise. Nindot ko dahil na exercise para sa lawas, no? Na ay mga gitawag mga athlete nga grabe yun ang ilahang ginagamit, ginahimo nga training. Testings. Kung ang temptation is up to limit, gialaw sa Ginoo tintalon ka ni ana ra kutob nga limitation. That is to limit us aron nga makabalutan mo amping ug ahara ta kutob ug unsay dapat likayan. But the testings is to push you off the limits hangtod moabot ka sa imong limitation. Hangtod nga moy kay usahay manggod kitang Kristohanon, may tag ay kaya ra. Ay kasimple. Sa among panahon sa una ako pa young people pa ko. Kadungog na ko anang istorya nga ay pila ray wali. Pila ray outreach. Pila ray pag-ministry. May magtagdi ka ba lumawali. Gamiton dayon tong mga wali nga, si Kuan gani, nagsugod siya, 2 ka bersikulo, naglampos gani, ako pakaha, nga 80 ako ang bersikulo. Nakadungog ko mga yun sa una. Pero muna giingon, daghang nangante, daghang istorya, pagresulta, why agi. Kaya usahay kita, taas kay paglantaw sa tong kaugalingon. Muna usahay ginaalaw sa Ginoo nga muagi tag mga pagsulay. Aron kita makaamgo nga dili di ay nato kaya kung wala ang Dios. Kung na si pangampi ito, ay kana si Kuan, o saan may nabalaan na oy. Yan, nagkanak na siya gidilin, pastor diha. O tulo ka tuig milabay, naana po siya tulo ka outreach. Unya ang nanaway. Pila na katuig. Muna hiingon diha nga usahay, istorya ray gadaghan. Muna kinahanglan mo agi og testingon yun. Kanang sige na to og pagarpar, testing na. Na patoy mga kuwan sa una mo bisita ko na simbahan. Inigsod sa simbahan, I am reverend. I am pastor. Welcome po nato kay Pastor God. Welcome Pastor, sulod simbahan. Aman imong simbahan, muna'y dakong pangutana, Pastor man kaha. Pero ang iyang simbahan, iyang bidyaan, anang panahon. Muingon na yun, ning anhi ko,
Kay gipadaygan ko sa Ginoo nga muwali ko dinhi nga dapit. Wow! Naa siya'y pinadayan. Wow! Gusto siyang muwali. Salamat sa Ginoo nga nagbay ratang gina-remindan sa atong leader. Ikaw pastor, ikaw muwali. Kay basin unyag na ay musod dihang lubo, magpasulog-sulog og karnero, unya pamaak di ito. May mga simbahan na. Ay ang pastor, ay ang leaderin na ako aron muwali. Nga kay maikog po lagi rin pastor, mo ipawalihon. Pag resulta, muwali wa dito, muwali din mao. Mao di itong nimbiya na dito siya simbahan, kay gigukod nagsundang. Nangita na lang simbahan, nga dito muwali. Gusto muwali sud simbahan. Pero pa-outreach son, dili muwali. Ikaw wali dito, mag-usap, inyo lang na. O, para matrain mo. O, ikaw para matrain. Ikaw, saan magkapag-train? Muna, kinahanglan mo agi o mga pagsulay, testing. Nga diin, kung mahimo, pugon kapag ayo. Aha kutob ang imong abilidad. Pugon kapag ayo. Tanawon og aha kutob ang imong kahibalo. Pugon kag ayo. Hangtod mailhan nimo nga wa di kay mahimo kung wala ang Dios. Usahay po, gamiton ang Ginoo para paghambog sa kaugalingon. Pasalamat ko sa Ginoo nga nakagraduate ko sa Bible School. And naan ako yung mga daghan ng mga outreach. And aha man ang imong simbahan karon. Wala ko itong simbahan kay evangelist lang man ko. Ako itong walihan, ihatod na ako sa simbahan. May nag-istorya. Ako wala man ko nag-ingon nga maot ng pinaiya nga magwali. Maayo ng muwali. Pero ilha nga sa diyang ikaw muwali, himua nga ang Dios mo'y makigsulti. Dili ikaw mo'y makigsulti. Tistingan yun ta. Usahay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mao pa'y pagsugod natong alagad sa Ginoo, na ay mga pagsulay. Tistingan ka. Kung naanad man ka nga naay mamiliti nimo padung sa simbahan, tistingan ka nga katong pamiliti nimo walay ikahatag para pamiliti aron tistingan ka kung ganahan bagyo ka mo simba. Pero sa diyang wa na natagaan og pamiliti, simba man hinuon. Naapay giplitihan nga uban para mo simba. Pasar. O na mga kaigsunan, kung muagi manimo ang mga pagsulay, aron na ikaw makaambog makita, nga uy, ipatubo dahil ko sa Ginoo sa akong pagtuo. Nga ang dili nato kaya kaniadto, kaya na natong himuon, basta kauban ang Dios. Ayaw ang puna ang lungog. Ayaw ang puna ang himaya. Di ka magsig-angkon-angkon nga ako. O sige, ikaw. Usahay, nakasugod, nakakuyog lagkas sa usa ka outreach. Kami man to nagsugod dito. Kuyog ba to? Kami man dito. Kami may nakauna diha. Manyanita ra ganito. Ngayon nga usahay, daghan kayo mag-angkon-angkon. Pag sa dihang naanay ni Simba, ako din nagwali anak. Muna ni Simba. Okay. Congrats kay nahimong productive ang imong pagwali. Padigsuon dili sa tanang panahon nga imong kinabuhi mo'y nakaluwas ang tawhana. Muna nakaingon siya pusulpol ngadto sa mga taga Corinto, iyo siya, nagpasalamat ako sa Dios nga diin dili ako, wala ako'y gibunyagan ninyo maski isa ninyo. Kaya nga naman ang taga Corinto nagubot sila kay naa niningon, mayo muwali si Apolos, ingini, mayo kasi siya mo explain. Nabi yun, mas maayo yun si Pablo muwali. Kay bold kayo muwali, isog. Angtod na bahin ang simbahan sa Corinto. Moto nagpadala si Apostol Paul siyang unang sulat
nga ang pinakasentro sa mensahe, panaghiusa. Kay si Apolos gigamit sa Ginoo, si Pablo gigamit sa Ginoo, si Pedro gigamit sa Ginoo, nagwali silang tanan, nagtrabaho sa parasan sa Ginoo. Kung naamay nagtanong, lahi ang nagbukbo, lahi ang nangguna, inig-abot sa harvest, dili ta makaingon nga ako may nagtanom anak. Ang nagbukbo, dili mo kuntahon. Ang nangguna, dili mo kuntahon. Muna dili ta makaangkon nga ako ra gyud, ako ra gyud. Sabi ito yung nanghambog na ko sa una. Ngayon siya, I am already 30 years pastor. And I have founded 15 churches. Hindi mo dahil ko. Yan, nasuko na to siya atong niingong pa nga. Kana bang na-comment ba ng radical grace, magluto sila. Radical faith. Niingong dahil ko nga. Ang i-explain ni Santiago, mao nga, naiduha ka klaseng pagtuo, patay o buhi. Pagtuo nga walay buhat, patay. Pagtuo nga naibuhat, buhi. Kana rin lang ikabiklan. Moto, ingon din siya, unsa man ka, pastor ka o pastor-pastor lang. Paila din sila sa ilahang hawod sila. I am reverend. And I have 30 years na ko in service. I already bought a car. Wow, palakpakan. Kita ani nga hike-hike lang. Huwam-huwam lang tagsakyanan. Maulaw ta. Ingon din siya, I have founded 15 churches. Ingon din ko, man ang mga simbahan. I-replyan ko na ako, man ang simbahan na karon. Ang upat na asakuan, ang upat na asakuan, ang upat na asakuan. Ngano dili man ikaw may nagdala. Wa siya ning tubag na dayon ako. Ingnan pa ko niya, puro imong itlog no. Ayon na nag-comment diri sa amo ang kuan. Wa man ko ni comment kung una-una ang atong isa nato kay suod, ilang gitabangan dito sa Facebook ba? That is wait pila na kato imilabay. Nahinumduman lang. Moto ning reply lang ko dito kay aron nga matabangan nato itong brother dito nga gitabangan nila sa social media. Mao na dito istorya, but later on ingon pa siya, wa ka kailan ako, ingon ko kisa gid kailan mo nga silingan raman ta. Pagatian pa miato. And later on milabay ang simana. Naday may ingon ako kauban nato pastor, ingon siya pastor. Katubang pili ba mga tawhana pastor? Kuno naman. Unsa ganito tingalan tayo imong katong nag-message nimo nga halos nagbinastos naman to ginganlan na ganit ko atong Maria Jose ang kani siya nga kuan muna iyang pangalan ingon siya daan palay ko pastor kana siya dili man na siya pastor youth pastor dahil paghuman wala man na siya nagmisyon kuyog-kuyog na siya misyon kuyog-kuyog na diya siya daw nagtaon 30 years na siya sa ministry. Ang iyang edad, mga 35. Sa ato, pa 5 katuig pa siya, nagsugod na siya sa ministry. Nangambog pa siya nga naa siya napalit nga sakyanan. Ngano di ay, sakyanan mo ibasihan? O huwag sakyanan ang pastor, dili successful sa ministry. Salamat rin po sa Ginoo nga gipaagi ko niya ito. Kay tungod niya to nakahuna-una ko nakaamgo ko nga uto diay kinahanglan di kita manghambog bisan unsa kay ngano man muabot ang panahon mugimaw ang tinuod si panghambog mo ni akong agi sa una kani mo ni kanang lugar kani ay pangutana kumusta ron kanang lugar imong gipanghambog naa ba gihapon ning mga grupos mga tawo nag-alagad sa Ginoo kumusta man nahimo ba silang successful? Muna siya nga nganong ginaalaw sa Ginoo ang mga pagsulay aron kabaluta mulimit sa atong garbo. Nga it is not us. Dili kita. Dili ikaw, dili ako ang hinungdan na himong successful ta sa ministry. Apan it is Jesus. And it is the Holy Spirit. Unsa kay bation sa Dios nga siya mao'y nag-support nimo. Unsa kay bation sa Dios nga siya mo'y nag-lead nimo pag human inig-abot sa panahon mo ang na dayon ka ako man ani may gani wa ko na himong anghel yung anghel pa mayon ko Lord padukla ko anak kas alang para makaamgo ba
Nagubag lang po ng Ginoo. Relax lang diha. Kay ako nang gipadala ang mga pagsulay. Dapat ba tang mahadlok sa pagsulay? Dili ta dapat mahadlok sa pagsulay. Kaya nga naman, ang pagsulay, gitugot sa Ginoo aron mahingpit ang imong pagtuo. Kay ang mga pagsulay, muhatod nimo sa gitawag perseverance. Moto na ito si Manny Pacquiao, panahon to nga active pa siya puksik. Naana sila'y training nga maghigda na silang mag-squat. Paghuman ang ilahang tiyan, bundak-bundakan o katong na ay bula nga gibutangan og balas. Butang na, ibundak, pam! Una-una na ko, ug ako ana, isa ka bundak, wa na, suka na ko ana. Sige, bundak, pam! Hangtod nga moabot siya siyang limits nga sakit na kayo. Sige di ito bunda ka na pod. Luingon na siya sa iyang trainer, sakit na kayo. Bunda ka na pod. O sige, diha na sa kutob. Unya, 20 ka bundak. Bunda ka na pod. Hangtod nga moabot sa punto nga pila ka bundak niya atong sandbag, ibundak sa iyang tiyan. Makaya na niya. Kaya na. Pagdula ron boxing. Bisang pagmakmakon niyang tiyan nito, muna ingon nga na taas na ang iyang pain tolerance, kaya nga naman gipush na siya sa iyang limits. That is the purpose nga nung ginaalaw sa Ginoo nga naay pagsulay, nga halos itukbod ka sa kinatumya na nimong matumban, hangtod nga wa na kay matumban, hangtod nga ang imong mabati daw malumos na ka kay wa na kay kahawiran. Diha nga tayo muingon na dayon kasama ni Pedro, Lord, save me. Wala din si Jesus yung kamo. Nganong nahadlok ka man, pagkagamay sa imong pagtuo. Sa diyang maamgo na ito, nagamay rin ang pagtuo, mangayo na punta sa Ginoo. Inyong padayon nagbasa, kamo na lang, assignment na ko na James chapter 1. Kung naay nakulangan ninyo pagtuo, papangayuha sila. Kung sa ganito pamaging mudungag ang pagtuo, tuon basa sa pulong sa Ginoo. Kay ang pagtuo nagsukad sa mensahe na doon, mensahe may tungkol ni Kristo. And last nga butang, discipline. Importante ba ang discipline? Yes. Nganong naa may pagdisiplina. Kung ang testing is aron nga ma-push ka sa imong limits, discipline is to correct you. Ang disiplina aron nga mahimong mainsakto ang dili insakto natong gihimo. Dili ta perpekto nga tao. May panahon mapakyas ta. Dili ta Superman nga di mo palta ang atong kusog. Dili ta mga superhero nga di inaay unlimited power. But we are people, tao ta, subject to failure. But it doesn't mean nga gidisiplina ka, mahiubos na dayon ka sa Ginoo. Unsa may form of discipline nato sa itong mga anak? Magili ka na. Bunal, pitik, istorya. Usahay istorya nga sakit. Primero pahinumdom pa. Usahay magkabugat ang istorya. Usahay makwintahan ng anak. Usahay mapitkan, mabunalan. Usahay priso na to sa kwarto. Biara ka, grounded ka karong adlaw. Way gawas. Dili mula. Discipline. We are disciplined. Diha sa Hebrews chapter 12, ayaw ka mo kabalaka, ayaw mo kaguol kung disiplinahon mo. Kaya nga naman, discipline is a form of God saying, you are my children. Kung mong basahon diha, ingon diha pulong sa Ginoo, kay disiplinahon bagod sa Dios ang dili niya anak. Kano sa ta disiplinahon sa Ginoo? Kung usahay manubra ang atong kinaiya. Kano sa ta disiplinahon sa Ginoo? Kung usahay masipya ta sa atong mga desisyon. Apan discipline is to correct you. Discipline is to perfect you. Kaya maski ka ng practice is a form of discipline.
Ato mga dancer o mga musicians nag-practice and they are following disciplines. Kaya nga naman, kung nagsabot sila, mag-practice as Sabado, maski unsa nila kabisi anang adlaw, mugahin sila panahon sa practice. There are chances nga dili gyud madala, o sige, i-adjust ang uban, mo-adjust sa ilang schedule aron ang tanan maka-appeal sa practice. Di ba disiplina man ha? Sa diha nga inigaan na sa practice, kinahanglan nga focus ka dito sa imong gidala. Kung ikaw man tigdala atong flag, ang kinahanglan mag-practice jud ka magda sa imong flag aron nga mahimong nindot ang performance. Kung pananglit na lousy gani ang pagdala nimo, pananglit lalaki man ipadala og flag, kinahanglan snappy. Unya na may panahon nga mo kiay man. Muingon ang trainer, "Ops, lalaki ka ha? Dili mo kiay ang magdala og flag. Snappy." Dapat ba nato nang ikahiubos? Kaya usahay manggunta, lahi ang gisulti, lahi ang nadunggan. Uyon ba mo na? Usahay. Example nga nato, yung kiay siya, pag umanino siya, ayaw kiay. Kay lalaki dapat snappy. Flag ang imong gidala, dapat snappy ka magdaog flag. Dayon sa nadaya mo gawas ng istorya, maopisig batasan, kaya giingnan ko niyang bayot. May bayot atong pulungan, giingnan raman nga ang lalaki, snappy. Diba, nga na usahay, no? No? Ngayon gani nga. Oh, taro nga po, ay, kana imong mumuha, hipusa. Lain lagi na sila, usikan daw kong pagkaon. Ang mumura man hipuson. Wa man ka gikasab-an nga nagkamumuh ka. Gisultihan lang ka, nga katay mong mumuh, silhigon. Mga brother, reminder lang. Pahinumdum lang aron nga mahimong magmalinawon ang atong pamuyo. Kung wa nimo nadunggan, ayaw lain nagsabot. Kung unsa imong nadungog, kato mo ay pamalandungi. Kato mo ay dawata. Dalang hingaw mo na. Ngayon do'y tao tinun-anay ng pag-alaga. Naay disiplina, aron nga mainsakto ta, matarong ta. Naay disiplina, aron makaambutag, makabantay ta. Gituyo na sa Ginoo, gialaw sa Ginoo. Moto ingon diha nga naay mga pagtayog nga diin matod pa mo ni nga tingog nga mo patayog even the heavens pagatayogon. Sa Habakuk chapter 2, ang langit, ang yuta tayugon, apil ang dagat tayugon, even the kingdoms pagatayogon, aron nga ang tanan mga gingharian makaanggo that only the God of Israel is the one true God. Napagisumpay dito, tayugon ko ang langit ug ang yuta, apil ang kadagatan, aron ang mga bahandi niini akong ihatag ninyo ug isu diha sa templo, ug ang daan nga templo mahimong bag-o nga templo. Samtang nagbasa ko, nakana ko, wow! Tistingan sa Ginoo pagpag. Muna akong ikasulti, naay mga shakings, tentasyon, dili ang Diyos naghimo, i-allow lang sa Diyos. Naay testings, aron i-push ka sa limits o makita nimo that you can do all things through Christ. Dili ikaw mo yung palampos sa imong kagalingon, kundi ang gahom sa Diyos nga nagalihok sa imong kinabuhi. Naay mga disciplines, aron mahimong ma-perfect, mahimpit ang imong pag-alagad sa Ginoo. Mangutana ko, nganong mamagpag man ta usahay? Nganong mamapha man ta usahay? Kay aron tanggalo nato ang mga abog. Usa ta musod sa usa ka establishment, usa ka balay, usa ta musaka sa salud mo na. Usa musaka. Kay nga naman, ibili nato ang mga dili angayan. That is one of the purpose nga nung na-shaking. Aron nga ang mga dili angayan mabili. O katong magpabilin nga lig-on,
maoy gamiton. And last nga illustration na akong i-share ninyo is kanang napa ba na nun? Wanog nigo? Pas-pas na tawag na no? Ha? Pagtakot? Sa diha nga ang bugas kag di-harvest gikan dito sa basakan, gibulag sa init. Grabe yung proseso, no? Just imagine yourself na kamotong di-harvest gikan sa basakan. Ibulag sa init, di pa mapuslan. Paghuman isulog sako, no? Ibulag og init, aron nga mo gahi. Ang katong mga tipasi nga naay unod, gahi. Ang tipasi nga way sulod, mo di ba mo kiuom? No? Mo to nga iniguman og bulag, iana dayon nila sa nigo, pag ang hangin, nawag og hangin, di ba? Ang mapalit, way apil. Ang magpabilin, apil. Paghuman mo to siya isod sa sako, dili pa diha kutob. Mo to siya isa sa mga gitawag shakings, pag-ila, kinsay apil, kinsay way apil. Sa dihang napilian ka nga i-apil, humana na ba ang tanan nga shakings? Wala pa. Kay katong binulad, matudad-on, ibutang sa galingan. Kinsa may musugot nga ipagaling. Dito sa galingan, na ay mga dagkong bato, mo'y mo ipit-ipit nimo, hangtod nga ang pasi mabulag sa bugas. Di ba mo'y purpose sa galingan? Sa diha nga galing pag-ayo, gigaling. Mabulag ang pasi, mabulag sa bugas. Paglantaw na sa nagaling, wow! Uy, na pa may nabilin nga taho. Sao na po to? So na pupigo, paspasan. Hangtod nga ang mabilin dito nga bugas, nga pure na, way sagol pasi, way sagol nga taho, maoy isod sa kaldero kay lungagon. Lungagon pa di ay, no? Ihumol sa tubig, murag ibautismuhan. Muna, katong nga process is discipline. Hangtod nga inigabot nga maluto na, ipailiton, pabukalon sa kalayo sa mga pagsulay. Muna gingon, magkainit ang pagpamuhat sa Holy Spirit, magkainit po ang mga pagsulay. Kung wa pa'y pagsulay sa imong kinabuhi, ningaw ang pag-alagad, basig wa panamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi, kay wa nimo tuguti. I-allow ang Dios nga mamuhat sa imong kinabuhi. Sa diyang maluto na, malungag na, mukaon na dayon ang maong nga nagluto, ang nakapalit sa bugas. Pagtilaw niya, makaingon dayon siya. Pag-abli pa lang sa kaldero, kahumot sa bugas. Pagkaon, kalami sa bugas. Sa diha nga gitulo na niya nakabusog, nabusog sa bugas. Sa dihang muagi na tagpagdisiplina, diha na dayon after the discipline, sa dihang ihimpit na ka sa Ginoo, mahimo na ka nga makasatisfy sa Ginoo. Ug atong hinumduman sa kanta pa, the joy of the Lord is my strength. Muna mga igsoon, itintal ka man, likay. Kung naigo, hinulsol. Kaya di ka mahagbong diha kung wa ka ning decide, hinulsol. Kung niagi mo kang pagsulay, lahutay. Igib ang tanan sa Ginoo. Lord, dili na ko kaya. Sama ni Pedro, ingon siya, Lord, help me. Pag mo na galing help me, adiha na dahil ng Ginoo. Kaya usahay kita, paglantaw sa Ginoo, kaya kayo, easy ng trabaho, sayo na. Lakaw dito, kapoy ng lawas, kaya pa, dasig lang, all the time. Muingon pag Ginoo, sige, padayon lang.
Unya na ko mamuhat, o di na nimo kaya. Pag-ingon na nimo, Lord, dili na kaya. O sige, padap din, kay ako na. Diha na buto-buto na dayon ng success. And sometimes, ginadisiplina ka, sakto atong motibo, usahay wrong atong action. Usahay po, sakto ang action, wrong ang motibo. Disiplinahon, aron may sakto. Kaysa diha nga dili pa may sakto, parihaan ng motor o dili may saktong taon, imo ng kadina, di na mudagan. Pero masakto gani, naagi kay magtan. Nabarinin ninyo, itistingan, disiplina. Kana bitaw murag magkaingon tanga, sakita ako. Bugat na kaya kong dughan. Murag maulaw naman kong mubalik sa simbahan, kay maulaw na ko. Naba? Kung naman, tindog, ay kadlok, ay kaulaw. Atong isurrender sa Ginoo. Walay dili kaya sa Dios. Isurrender ang tanan sa Ginoo. Sa imong pagtindog, isipa nga, imo na yung desisyon. Ayaw tindog, kaya tindog si Juan, tindog ko. Make it your personal transaction with the Lord. Kung naamang kakaroon sa time nga gitesting ka sa Ginoo, ingna Ginoo, Lord, di na ko kaya, I need you. If naamang sa imong kinabuhi nga gitintal ka na hakbong yung ka, now is the time to tell the Lord, Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako, Lord, sa mga panahon nga gipili na kong mahakbong. Usahay wa nato tuyua siguro sa panguna-una. Apan tungod kay ang ato siguro ang lawas, ang ato kinaiya. Naanad na ni anang mga butanga mo nang dali ratang madalahig mapintal. Now is the time. You ask the Lord, Lord, ako surrender mo Ginoo ang tanan. Pasaylo ako. God is able. Ngayon siya sa unuwan ang nuhili. May mong isubay ang imong mga kasalanan kalapasan, siya makatamanaw na higugmaon, muhatag ka pasayloan o mulimpyo sa tanan imong kalapasan. Pangay pasaylo sa Ginoo. If you are tested, tingnan Ginoo, Lord, tabangi ko. Make me true. Tabangi ko, Lord, na makalabang ko ani. If you are disciplined, pasalamati ang Lord, salamat nga imo dahil kong anak. Salamat sa mga pagdisiplina. Salamat, Lord, nga nailhan akong nasabtan ako, nagihigog pa din nimo. And that, Lord, you want me to grow. Gusto kang mutubo ko sa akong pagtuo kong alagad kanimo. Gigugma ka sa Dios. Gipili ka sa Dios. Giampingan ka sa Dios. Muna ayaw itugot nga ang simpleng mga pagsulay. Tao baha o sitwasyon sa imong kinabuhi. Ingon si Apostol Paul dito sa Taga-Roma, chapter 8. Ingon siya, kinsa may makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios. Ang balatian ba? Ang kalisdanan ba? Ang kamatayon ba? Pansiyang itubag? Dili. Kay wala gayoy makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios. Bisan ang balatian, ang kamatayon, o bisan unsang binuhat dito sa langit o dinhi sa yuta, dili makapahimulag nimo sa gugma sa Dios. Gihigugma ka sa Dios, giampingan ka sa Dios. Munang ayaw o kahiubos kung naa may mga pagsulay, ayaw kahiubos kung naa may pagdisiplina, ibuhat ni sa Ginoo aron mahimo kang mudako ang imong value. Before pumato sa inyo sa pagampo, if you feel like you are broken, nakalimot ko sa tawag gi-share na ni Pastor Pigel kagahapon, and then na-bless kayo ko sa mga art sa Japan, that is sa Japanese. Dili sa Pilipinas, kung natay mga porcelain nga mga gamit, like mga vase,
inig mabuak na ato na ginalabay. Kaya nga naman, pamino nato, inig mabuak na wala na'y value. Na mga plato nga made of porcelain, pagpalit nimo of value siya mahal. Pero inig mabuak na, dili na nimo mabaligya. Kita nga mga Pilipino ginalabay na ito na. But dito na sa Japan, sila'y art dito, nakalimot ko sa exact niya nga pangalan. Wherein kung may buak ng plato, just for example, plato, na made of porcelain, buak. So magkayong low value, less value na kay buak na. Do you know, ilahan ang i-try o recover. Ilahan ipapilit pagbalik ang mga plato. I-complete nila tanang pieces. And then, do you know sa ilang gamiton aron nga magtapot pagbalik? They're going to use gold or silver. Nga na yung mga buwak ng pisa, butangan nila gold and silver. Then ilang itapot. Tapot, 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 hangtod, mapurma na siya pagbalik o plato. And do you know, after that process, ang value sa mga plato mas higher pa, way higher than the original price nga wala pa siya na broken. Nga naman, because of the gold and silver nga mao'y nagpatapot sa iyahang mga broken pieces. Sometimes sinula na ang atong kinabuhi. We are broken and devastated. Kaya na ay mga pagsulay na wata nakaagwanta. Na ay mga testing na wag yuta nakalahutay. Na ay mga tentasyon nga nahagbong yuta, nabuak ang atong kasing-kasing. And we are thinking a hopeless na ta and of no value. But when Jesus came and imong gisurrender ang imong broken pieces ngadto kang Jesus, He made us whole again, connecting us using gold and silver. Then after the trials and testings and discipline, ang imong value mudako. Wala kung sa imong panglantaw sa imong pinabuhi karon, ayun maka wala ko'y value kay dako na kung nahimong kasalanan, wala ko'y value kay naa ko'y kapakyasan na himo dili ka bayran. Paligsoon mo yun ko, isurrender na sa Ginoo. God can mend you, kaya kang ayuhon sa Ginoo, and make you something new, prepare you, and make you of more value. Labaw pa sa imong value kaniya. Hallelujah. I fully believe that the Holy Spirit is mending the hearts. Kung ikaw man na, tataasin mo makamot, pasalamati ang Ginoo. Hallelujah. Lord, salamat sa imong pagpamuhati ng adlaw. Ikaw nag-aayo, Lord, sa mga buak na kasing-kasing. May nahalbong sa tentasyon o karon, nagatyabaw, nagahilak sa paghinulsod. May wala nagalahotay sa mga pagsulay, pagdisiplina. Nabuak ang mga pagbati, Ginoo. Apang salamat, Lord, that you are healing us. Ang imong presensya, Lord, nag-aayo na ang Ginoo. Ang imong presensya, ang imong Holy Spirit, Lord, nag-amend, nag-aulig pagbalik sa among mga naguba ng mga pagbati. And thank you, God, that you are allowing these things. Imo ning gitugod, Ginoo, aron nga kami mahimong mas more valuable than before. Mahimong mas bilingon pamikaron kaysa kaniadto. Salamat, Lord, for this new hope ngayon mong gihatag namo. Minganhiman mi, Lord, nga naibuak ang kasing-kasing. Minganhiman mi, Lord, karong adlaw nga diin hopeless, but we will go home, Lord, puno sa paglaom, Ginoo, tungod sa imong gihimo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, that you are healing your people. You are already healed in the name of Jesus. Giayo na ka sa Ginoo. You are more valuable
something more valuable than coming here. Hallelujah. Lord, salamat, Ginoo. Let it be, Father God, nga dili lang kutob karong orasa, but we will give you thanks and glory, O God. Hangtod sa imong pagbalik, Ginoo, that we will sing that you are holy, God. Holy, you are holy. Holy is the Lord God Almighty. Balaod, O Diyos. Salamat, Lord, that on that day ngayon mong descent, that we will receive this eternal kingdom, this unshakable kingdom. We will sing with the angels, O God. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Balaod ka nga Diyos. Sukan ka niya ito hangtod karon. And you are allowing us, ginatugot ni mo, muagi may mga pagsulay, muagi may mga testings, muagi may mga pagdisiplina, aron kami, Lord, mahimong himpit diya sa imong atubangan. Sama sa pagpanawagan ni Pedro, Lord, ikon siya, be holy, for the Lord your God is holy. And thank you, God, nga ang mga pagsulay nga akong giagian, na imong pamagi, Lord, na nakaanggumi nga mubiyas kasalanan. Ang mga pagsulay nga among nagian, na imong pamagi, Lord, nga kami inipili pag-alagad nimo. Kini dili akong trabaho, Lord, imo ni. Kami nakahimo lamang pagdesisyon tungod sa among nakita kay inayuhan gikan nimo. Busa, Lord, salamat o Dios. Kanimo ang pagdayon o Dios. Kanimo ang pagpasalamat o pagkabimaya, Ginoo. Dili ka bayan sa imong pagkabayo. Dili makatutulong sa imong pagkamagihataan. Panabong himuon, Lord, kung unsay akong mahimo, unsay akong makaya, para pasidunggan ang ngalan sa Dios nga nagluwas namo. Pasidunggan ang ngalan ni Ginoong Hesus nga mao'y nagkahawas namo gikan sa trabaho sa sala. Ang among kinabuhi kaniadto pag-impirno, nagapos mi sa bisyong kasalanan. Wala ni tagay tsansa sa uban. Apan ikaw, O Dios, ipunin mo kami gikan sa kalapukan. Kauban sa mga daghang basura, ipunin mo kami. Gilimpyuhan, giayo. Pinaagi, Lord, sa imong mahimayaong kamot. Kami kaniadto basura din mapuslan. Apan karon, Lord, nag-alagad na ni kanimo, Dios. Nahimo naming modelo sa pag-alagad nimo, Dios. Salamat, Lord. Dili tungod sa among paningkamot apan tungod nimo, Ginoo. Busa, Lord, salamat. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamayo. Pasalamat, Ginoo, Lord. Salamat. Salamat, Lord, sa imong gahom. Salamat, Lord, sa imong pagkatauhan. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Ikaw, Lord, mga padayon sa pagministry sa imong katauhan. Ngahuman man kini nga buluhaton, Lord, but we will go home, Lord, puno, Ginoo, sa imong mga pagpamuhat. Dili mi mapulan nusulti sa imong pagkamayo. Dili mi mapulan nusulti, Lord, sa mga mayubutang imong gihimo sa among kinabuhi. Magpasalamat minimo, Lord. Among kang ipanghangko, Ginoo, nga ang Dios nga among kalagaran. Ginoo ka Dios. Hallelujah. Musa, Lord, salamat. Ug tuguti, Ginoo, kunti ang among kinabuhi. Kung tabangi kami sa kanunay, nga di namin mahal
akong papagbalik sa tentasyon. Kupti kami sa kanunay, Lord, nga makalahutay ni sa mga pagsulay o sa mga pagdisiplina. Aron moabot ang panahon, Ginoo, the day of perfection, nga diin sa simple ng kinabuhi, Lord, niiningi mo makatawhan, mahimong buhi nga mensahe, nga ikaw, Ginoong Hesus, tinuod nga Dios, nga kaya nimong usbon ang dili kayang usbon sa kalibutan. Kaya nimong luwason ang dili kayang luwason sa kalibutan. Kaya nimong himuon ang dili kayang mahimo sa kalibutan. Salamat, Lord, ang kining imong katawhan magapabilin, o Dios, nga diin magapakita sa imong himaya. Lord, dawatang tanang pagdahig, dawatang tanang paghimaya, kay ikaw lang ang nangangayan ining tanan. Kung ikon nga ministry ng panibahon, akong giniklara divine provision, protection, peace, prosperity, joy of the Holy Spirit be upon you all ni tibok simana na magyapoy pagsulay apan magabilin kang mananaw pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kini akong giniklara pinagi sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen.